Hapon po sa bawat isa. Magpalakpakan naman po natin ang ating Panginoon. At syempre dahil dyan, magkamustahan po tayo at magkamayan po tayo. Maraming salamat sa Panginoon. Smile! Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpala.
kailan may hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Dahil alam natin, ang Diyos na meron tayo ay kailan may hindi niya tayo iiwan. At salamat sa Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nag-iisa, ikaw ang dakila. Ikaw ay may pagmamahal na walang kahit sino man, Panginoon Lord, ang siyang makakahigit sa iyo, Lord.
kami perfecto, Panginoon Lord God. Pero Lord, sa lahat-lahat, Panginoon Lord God, ginagawa mong perfecto ang buhay na meron kami ngayon, Panginoon. Lord, dahil sa inyo, nandito kami, Panginoon Lord God. Umaawi, nagpupuri, nagsasamba, at naniniwala sa iyong mga kakayahan, Panginoon. Sa iyo lamang namin, Lord God, inaalay lahat ng aming buhay, Panginoon. At sa iyo lamang namin isisigaw. Dahil ikaw lamang ang may mabuting puso, Panginoon Lord God. Ikaw ang nagkako ng lahat ng aming mga kasalanan. Yes, O Lord. Ikaw ang siyang tunay. At ikaw ang banal na Espiritu at katotohanan. Salamat, Lord God, sa liwanag na pinaranas mo sa bawat isa sa amin. Minsan pa, ikaw ang tunay na Diyos, kay walang katulad, kay nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tingin, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, kay walang katulad, kay nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Yes, O Lord, na maraming salamat po sa biyayang pinagkaloob niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon God. Binigyan niyo po kami ng kalakasan, gabay, na kailanman hindi niyo kami pinabayaan, Panginoon God. Naway, Lord, salamat sa pinahiram niyong kwarto ito, sa apat na sulok na ito, Panginoon God, na nararanasan namin, Panginoon Lord God, yung banal na Espiritu, Panginoon. Na Lord, salamat, Panginoon, na dahil nandiyan ka. At kundi dahil sa inyo, Panginoon Lord God, wala kami rito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagpapaalala sa amin. At salamat, Lord God, sa pagpapatatag ng aming buhay. Kahit man ganito ang nararanasan ng bawat isa, mayroon man kaming pagsubok, mga trials, challenges, Panginoon Lord God, kami patuloy na tumatatag, Panginoon Lord God, dahil ikaw ang tunay na Diyos na kailanman hindi kami iniwan at kailanman hindi kami pababayaan. Lord, salamat sa iyong pangako. Salamat sa iyong pangako na patuloy namin paghahawakan, Panginoon. Kailanman hindi namin ito tatalikuran, Panginoon God. Lord, alam namin na patuloy kaming hahawak sa inyo ay kailanman hindi kami mapapahamak. Salamat sa iyo, Lord God. Salamat sa iyong kadakilaan. Itinataas ka namin at pinapasalamatan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, in Jesus' name, O Lord. Hallelujah! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Manatili po tayong nakatayo at pakibuksan po ang ating Biblia at basahin po natin sa Lucas chapter 6 verse 38. Ito po ang nakasaad, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Pustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat
ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Ito po ang banal na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maaari na po tayo magsiupo. Magandang hapon ulit sa inyo. And welcome po dito sa Japan, parents of Brother Angelo and I Bishop Sister. Okay, so welcome po dito sa Japan. I'm happy to here with us today and I hope you enjoy your stay with us. So, ngayong hapon na ito, nagpapasalamat kami at andito ulit kami. The last time we were in Korea and we are doing good in Korea and also I think you are doing good here at the main. So, salamat sa presensya ng bawat isa ngayong araw na ito at magpatuloy tayo na makinig ng salita ng Panginoon. So as we go further, shall we all bow down our heads for a word of prayer. Our Heavenly Father, how much we thank you this afternoon. We thank you, Lord, for giving us the time to learn about the NMI a while ago. We thank you, Lord, for the information you're giving to us. And so, Lord, at this moment also, we're so thankful that you're giving us this time to listen to thy message, to listen to thy word, and Lord, to be able to understand, and most especially, to apply it to our lives. And so Lord, at this moment, we do pray for your Holy Spirit to give us the joy in our hearts, to really listen to thy message, the understanding that we need, so that whatever your word is, we'll be able to assimilate. We are so thankful for the blessings that you have been giving us. Salamat, Panginoon, sa mga blessing, sa protection, sa guidance na palagi mong binibigay sa amin. And thank you for walking with us. For the times that we are struggling, thank you, Lord, for your comfort. And for the times that we are ailing, thank you, Lord, for the healing that you are giving us. And at this moment, if you see in us, Lord, things that we are doing that do not glorify your name, Lord, we pray for your grace to abound in us, and we pray for your forgiveness, Lord. We pray for strength through your Holy Spirit to give us, so that we'll be able to overcome things that would destroy our relationship with you. And so, Lord, at this moment, we pray for one another at this moment. And for those who are sick, if there are those sick among us, it is our continued prayer that, Lord, may you extend your healing hands. If there are those struggling, it's still our prayer, Lord, that may you give them your word of comfort. And for those who are spiritually down, if you see in us, Lord, we pray for your Holy Spirit to continue to speak to us and to continue, Lord, to give us your comfort. And Lord, at this moment, we come to you once again, praying for the activities that we have yet to do in this place. Thank you, Lord, for everything, and we all pray this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, so sa hapon na ito, tingnan natin kung ano yung mensahe ng Panginoon na maibigay sa atin. And for those three people at the back, I suggest you sit beside your parents. So, Valerie, you sit beside your mom. Ivo, you sit beside your father or your mom. And Lexi, you sit beside your dad. Okay, I want you to sit beside your parents. Okay? So, this afternoon, makikita natin na sa buhay natin dito sa lupa, may sinasabi tayong pagkilos, yung kumikilos tayo. Diba? Lahat tayo kumikilos. We are alive and we are moving and we have the senses. Sabihin natin, yung senses natin, we have the hearing, the taste, the eyes, the mouth, your hands, and everything. So, itong mga bagay-bagay na ito, nagagawa natin ito, minuto-minuto, segundo-segundo, kumikilos tayo. Nagsasalita tayo, nakatingin tayo sa ibang tao, at ano pa yung pwede natin gawin
And nag-iisip din tayo. So, sabi ng Panginoon, isang turo ng Panginoong Jesucristo, nung nagsimula siyang nagturo sa mga disipulo sa bundok ng Olibo, may isang bagay na itinuro ng Panginoon sa atin, na ito ang huwag nating kalimutan habang tayo'y kumikilos dito sa lupa, habang tayo'y nakatingin sa ibang tao, habang tayo'y nagsasalita, habang tayo'y kung ano man yung ginagawa natin. May mga bagay-bagay na iwasan natin. Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. So ito ang tingnan natin kung paano tayo gagalaw at tumingin sa ibang tao rin. So, this afternoon, ang mensahe ng Panginoon is nakuha doon sa libro ng Lucas. Actually, we're going to start reading from verse 37 hanggang 38. Ito pa ang titingnan natin, ano? Okay, so this afternoon, ang passage natin is Luke chapter 6, 37 to 38. So kung may Biblia kayo, pwede niyong buksan sa Tagalog na Bibles ninyo or not, tumingin lang po kayo dito kasi andito lahat yung mga passages. So itong Luke chapter 6, 37 to 38, dito natin makikita ang mga turo ng Panginoong Jesucristo sa bundok ng Olibo, sa mga disipulo at sa mga ibang taong nakatingin sa Kanya. And a part of this teaching is this one. So ngayong hapon na to, we're going to talk about action. Kilos ng isang tao. Ang pagkilos natin. And sa pagkilos natin, sa pagsasalita natin, sa paggalaw natin, may masasabi rin tayong reaction. Okay? This is a proseso. There's the action and there's the reaction. Sa Facebook, maglagay tayo ng picture doon, ano ang mapapala natin? Comment. Diba? Maglagay tayo sa Facebook natin ng picture or not, any words, any phrases, may matatanggap tayong reaction. And sometimes, reaction come in as good or bad. So, makikita natin doon. Kaya kung ano man yung inilalagay natin sa Facebook natin, mag-ingat tayo. Kasi paminsan-minsan kung hindi tayo mag-ingat, magkakaroon pa tayo ng kaaway. And that is really what is happening sa social media ngayon. Kung hindi tayo mag-ingat. Kaya sabi ko, wag na kayong mag-post kung ayaw nyong magkaroon ng kaaway. Okay? But in our daily lives, we have yung action na sinasabi nila at yung reaction. So, okay, dito tayo mag-focus ngayon. Action and reaction. So, it's like this. In every action, sa lahat ng action natin, sa lahat ng masabi natin, sa lahat ng kilos natin, we expect na may reaction na darating sa atin. So yun, lahat ng kilos natin, lahat ng galaw natin, yung paggagalaw, pagdadamit na lang, pupunain ka na, di ba? Pagsasalita mo na lang, pupunain ka na. So either they say, oh, ito, ganito, Bisaya to, ito, ganito, Tagalog to, ito, ganito, Ilocano to. So, we tend to receive reactions for everything that we do. Okay? So, this is what is happening. We cannot say, galaw lang, wala nang reaction na manggagaling sa iba. No, there is and there is. Lalo na sa social media. Okay, so, dito, ano ang sabi ng Panginoon dito? So, before we move further, let's see. Action. Let's come to this. It refers to the way the person conducts himself or herself in a given situation. Now, I'm here standing in front of you. I have my action. I'm speaking to all of you. So, you have my action. And you also have your action. You're sitting down. It's either you are listening to me or you are sleeping. Ganun lang yun. So, in everything that we do, there's the action and there's the reaction. So, action, it refers to the way the person conducts himself or herself in a given situation. Paano siya kumikilos sa isang sitwasyon na kinaroroonan niya. Yan ang action.
Now, reaction. Sa Tagalog, wala akong makitang Tagalog ng reaction. Parehas reaction. May alam ba kayo? Reaction. Reaction din, di ba? Kung ano yung masasabi ng tao sa kilos mo. So, it refers to the response of the person to an action in a given situation. So, ano yung masasabi ng taong nakatingin sa'yo, yun ang reaction. Okay? So, we have the action and the reaction. It comes hand in hand. Nagkakasabay ito. Nagkakasabay ito. So, titingnan natin kung ano ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin, sa ating pagkilos, sa ating galaw, at kung ano rin ang masasabi ng Panginoon sa ating mabibitiwan na reaksyon sa ibang tao. So, dito tayo titingin, ano? So, we have this, reaction, action, and reaction. They always come together. So, masabi natin, reaction is the outgrowth of action. Kung walang action, walang reaction. Kaya kung may action, kung may reaction, may action. Kung may reaction, nagkaroon kasi ng action. Puros action, ano? Huwag kayong malilito, ha? Reaction is the outgrowth of action. Okay? Yun ang parang resulta. Therefore, kung ganyan din pala ang sitwasyon, ang sabi ng Panginoon, titingnan natin. Therefore, we should. Kaya, kung ganyan pala, kumikilos tayo, may nakatingin na tao sa atin, may masasabi sila, then, ganito ang gagawin ninyo. Yan ang sabi ng Panginoon. So, titingnan natin ang passage natin ngayong hapon na ito. So, we have this one. Luke 6:37. Simulan natin sa 37, ano? Ang sabi ng Panginoon, do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Huwag kayong hahatol, para hindi kayo rin hatulan. Huwag kayong magparusa, para hindi rin kayo parusahan. Anong gagawin natin? Tumahimik kayo. Kung titingnan natin ang social media ngayon, sabi ko, nakakasira talaga itong social media na to eh. Walang matinong makita sa social media, pwera lang, sabi ko nga, pwera lang siguro yung parrot. I don't know if you saw, you watched that parrot in America with the soldiers, do you know that? Yeah. But they are using AI. So it's not actually the parrot who's speaking. It's an AI. Sabi ko, mas maganda pa itong panuorin kaysa yung mga news sa Pilipinas. So better look at the things that would make us happy, not the things that would disturb us. So, sabi ng Panginoon dito, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. So, kung magbigay tayo ng hatol sa ibang tao, asahan natin, babalik sa atin. Kung magpaparusa tayo, asahan natin, babalik sa atin. So lahat ng bagay na ginagawa natin sa kapwa natin, babalik at babalik sa atin. May pagkakataon na babalik at babalik sa atin. Now, this judging. Sometimes sabihin natin, hindi ko naman hinahatulan yan eh. Pero, ano ang ginagawa natin paminsan-minsan? We are, the common thing that we do is we do criticism. What is criticism in Tagalog? Mapagpuna. Mapagpuna. Manghusga. Manghusga. Mapagpuna, manghusga. Tingnan mo yung taong naglalakad. Ano ba naman yan? Baduy? Ano ba naman yan? Hindi magandang tingnan. Ano ba naman yung isip niya? Iko. Lahat na lang puna. Hindi tinitingnan niya sarili kung paano rin yung sarili. Lahat na lang titingnan, pupunain. Sabi ng Panginoon, huwag kayong ganyan. Huwag kayong puna ng puna sa kapwa ninyo. Huwag kayong puna ng puna. So, what does this mean? Do not judge or you too will be judged. Do not condemn or you too will be condemned. So, kung ayaw natin na
may masabi ang ibang tao sa atin, then we should behave. Behave how? Behave how? So, ang sabi niya dito, so number 1 na gustong ipahatid ng Panginoon para sa atin ngayon na nakikinig sa Kanya is ito. We should not criticize others. Criticize others. Punain ang ibang tao. Sometimes, may sinasabi sila, we have the constructive criticism and we have the destructive criticism. Sabi ko naman, ano bang constructive criticism ang pwede mong masabi sa kapwa mo? Well, criticism is always equated to negative things. So sabi ko, paano kaya mag-constructive criticism dito? But if we always puna ng puna, it's not constructive to the person. Punayin natin, tingnan natin paano yung pagsasalita niya, paano yung galaw niya, paano yung kilos niya, paano yung buhay niya, lalo nakikialaman natin. Ikaw na nakikialam sa buhay ng ibang tao, gusto mo bang pakialaman ka? Yun ang tanong doon. Pakikialaman natin ang buhay ng ibang tao. Ikaw, gusto mo bang pakialaman ka? Diba ayaw natin? So sabi ng Panginoon, when He said, judging here, it does not imply only yung paghatol sa kapwa, kundi kung ano yung nabibitawan natin na salita at kilos sa ibang tao, babalik at babalik yon sa atin. Kaya doon tayo mag-ingat. Kaya sabi niya, huwag kayong hatol ng hatol. Kung gusto nyong hatulan din. Mahatulan din, huwag kayong maghatol. Kung gusto nyong magparusa, parusahan yung nagkasala palagi o bigyan siya ng kung ano-ano dyan na gagawin na hindi naman kailangan gawin, huwag na ninyong gawin. For example, sabihin natin, you condemn the person. This is very hard really, especially in the church. Sometimes we drop what we call DA. But I think DA is not condemning, but trying to save the person. But that is not condemning. That is trying to save the person. Now, ano ang masasabi nating condemning dito? When once we say, nagkamali yung isang kapatid natin, may nagawa siyang mali, hindi yan po pwede na sa church, wag na siyang magpunta dito. If we do that, that is not good. Parusa na yun. If we say, nagkamali siya, wag na siyang pumunta ng church, cut off the relationship, yun po ang hindi maganda. Na kahit man sabihin natin tayong mga nilalang dito sa lupa, may pagkukulang tayo. Paminsan-minsan we have the struggles. We have the weaknesses. We have the shortcomings. Nagkasala man ang kapatid natin sa loob ng church, may nagawa siya, huwag nating sabihin, huwag ka nang pumunta dito. Kundi, i-encourage pa rin natin, magpatuloy ka kapatid. Para dito ka mahubog ng Panginoon. Magpatuloy ka! Ngayon, sabihin natin, may time na kinakat natin ang pwede niyang gawin dito sa church. Of course. For example, sabihin natin, may nagawa siya. And Sunday school teacher, paano kapatid na matumayo yung taong may ginagawa dito sa harapan na may ginagawa sa labas na hindi kaaya-aya sa Panginoon? To that extent, yun po, pumapasok po doon yung disciplinary action. Pero hindi natin pinuputol ang pagpunta ng isang tao dito sa church at saka yung relasyon ng isang tao sa kapwa niya. Lalo na dito sa loob ng pamilya, mga kapatid. Now, dito tayo, yung verse 37 na yon, ang gustong i-imply ng Panginoon is, let's stop making criticisms. Criticisms na lalo na yung mag-down sa isang tao. Mag-down sa isang tao. So we should stop that. Yan ang sabi ng Panginoon. Stop criticizing and stop making decisions that are not helpful to the person. Okay? So this is the first point.
Sabi ng Panginoon, you should not criticize others. Well, you make some suggestions, you make some advices, but not criticism. Eh sabi ko, ang hirap pala nito. Huwag na nga akong magsalita. Kung may makikita ako, tatahimik na lang ako. But this is it. We should not criticize. We should not lay some words, give some words to other people that would not help the person, especially if we try to degrade the person. It's not only in the church, but also in your workplace. In your workplace, ang dami pwedeng ma-criticize sa loob ng kumpanya, no? Si ganito, lalo pa mga Pilipino, pag magkakasama, may hatakan ng paa. Huwag natin gawin yun. Huwag natin gawin yung hatakan ng paa. Hindi na criticize, oh, siya kasi mabagal kaya, o pwede na siyang tanggalin eh. Hindi siya kailangan dito sa kailan, bagal niya eh. Hindi pa alam magnihonggo. So there are many things that we can say to the person, but sabi ng Panginoon, don't say anything that would make the person lose his self-esteem. If we do that, then we are judging the person. Okay. Kung babasahin pa natin yung sunod doon sa 38, 39 hanggang sa 42, ito ang makikita natin. But I got this one, parallel verse doon sa Matthew 7, 3 to 5. Anong sabi niya doon? Pakibasa nga mga kapatid. Pakibasa nga natin. Your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye. How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, and all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see that clearly to remove the speck from your brother's eye. Okay? Paano mo sabihin sa kapwa mo, oh, may muta ka, resin mo, oh. Ikaw rin, may muta ka. Paano natin sabihin sa kapwa natin? Bilisan mo naman kumilos, oh. Kung ikaw din, mabagal ka. Paano natin sabihin sa kapwa natin? Tumahimik ka na dyan sa kasasalita. Kung ikaw rin, madaldal ka. Paano natin sabihin sa kapwa natin? Ito, gawin mo to. Kung tayo hindi natin magawa. Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito, hindi ako ha. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, ayusin mo muna yung sarili mo bago ka magsalita sa kapwa mo. Maganda yun na. Mag-ingat. Sabi ko nga, mula ngayon, mag-ingat tayo. Kung ano yung bibitawan nating salita, tingnan natin na hindi maibalik din yun sa atin. Kung ano yung kilos natin, tingnan natin na hindi rin yun yung kilos ng iba para sa atin. See? So how in this world can you say, oh, you have muta if you yourself you have muta? So sabi ng Panginoon, alisin mo muna yung muta mo bago ka magsalita. So ayusin mo muna yung sarili mo bago ka magsalita. Huwag kang gada ng gada kung sarili mo mismo is may kakulangan. So tingnan natin ang sarili natin mga kapatid ngayon. How are we? And how are we behaving? Sabi ko, tingnan natin ang sarili natin muna bago tayo makapagbitiw ng salita or gumawa ng action. Kasi hindi pala maganda nang nagsasalita, hindi natin namamalayan, bumabalik lahat ng sinasabi natin sa atin. So, yun ang ingatan natin. So, stop criticizing. Instead, yes, you can give some advice. Advice, but not criticism. And how would you say? Ang pananalita ng isa sa kapatid dito sa church, ayaw ko. So, anong gagawin natin? Usapin natin ng maigi mga kapatid. Huwag na natin sabihin na, aba, parang hindi Kristiyano yun. Ganito. We tend to be like that all the time in the attitude that we are showing to others. So sabi niya dito, look at yourself first.
So let's try to look at ourselves first. Tingnan natin ang ating mga sarili, mga kapatid, bago tayo magbitir ng salita o gumawa ng kilos. Ganito kasi eh. Sometimes in our criticism, we look at the totality of the person. Minsan, pati yung buhok, pinapakialaman natin. Pati yung damit, pinapakialaman natin. Katawan, pinapakialaman natin. Wala na tayong pakialam sa ibang tao. Tingnan natin ang sarili natin. So, let's not drop criticisms. Instead, you look at yourself first before you do anything. Okay, so let's stop doing this. Isn't good. It tries to destroy the person into pieces. Okay? Sunod doon, sabi niya, instead of criticizing the person that you don't like, instead of giving some hattle to the person that you don't like, what if you forgive and you will be forgiven? Minsan, nagkikriticize tayo, puna tayo ng puna, dahil hindi natin ayaw yung isang tao. Kasi may asal siya na hindi natin nagustuhan. So sabi ng Panginoon, huwag nang ganyan, kundi patawarin ninyo ang isa't isa. Okay? Patawarin natin ang isa't isa. Iyon ang isa sa mga na summarize na utos ng Panginoon. Patawarin, magpatawad. Ngayon, sabihin natin, paano ko siya patawarin? It's above my pagpapatawad. Hindi ko talaga makalimutan kung ano-ano nang sinasabi natin. The scar is there. And it is always there. Kung ganun ang salita natin, mga kapatid, walang pagpapatawad. Pero, kung sabihin natin, pinatawad ako ng Panginoon, kaya patawarin ko rin siya. Kung ganyan ang principle natin, then, andun talaga yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Pero kung ang attitude natin, isabihin natin, hindi pa ngayon. Huwag muna ngayon. Hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa niya sa akin. Ayaw ko siyang patawarin. If that is your attitude, if that is our attitude, then it implies that God's forgiveness is not in us. Hindi natin nakamit ang pagpapatawad ng Diyos kasi sabi ng Panginoon, kung magpatawad kayo, alam nyo, napatawad ko na kayo. Pero kung kayo'y hindi nagpapatawad, ang pagpapatawad ko sa inyo is wala. If you forgive people, you know that I have forgiven you. But if you can forgive people, then my forgiveness is not yet experienced by you. Hindi pa rin pala natin nakamit ang pagpapatawad ng Panginoon. Kung tayo mismo ay hindi natin alam patawarin ang isang tao. Mahirap talagang magpatawad. Sabihin natin, I cannot forget. Lalo na kung napahiya tayo. I cannot forget the situation. I was embarrassed. So I will remain unforgiving. Pero ang sabi ng Panginoon, set that. Don't mind that one. Just forgive, because if you know how to forgive, I know you have experienced my forgiveness. But if you don't know how to forgive, then you didn't experience yet my forgiveness on you. So yun ang makikita natin pala. So forgiveness is really important in our relationship with God. So number 2 dito is sabi niya, if there is an action and reaction, then we should forgive others. Kung gusto natin na maging matino sa ating relasyon sa Panginoon, then matuto tayong magpatawad at any expense. Kahit na anong mangyari dyan, kahit na anong pa man dyan, nasaktan ka, nawala yung pride mo,
Sabi ng Panginoon, magpatawad ka pa rin. Yan ang gusto ko sa'yo, anak. Patawad. See? Sino may mga kaaway dito sa Facebook? Mag-aaway kayo. Ang hirap patawarin, ang hirap pasensyahan. Pero, sabi niya ito, magpatawad kayo, patawarin ninyo, ayos-ayusin na ninyo. Kaaway niyo asawa niyo, kaaway niyo anak niyo. Kaaway niyo anak niyo. Umaga, may kaaway ka. Lalo na itong mga nanay dito, alam ko, pag umaga, ang hirap. Unang kaaway, anak. Ayaw kumilos yung anak. Andiyan nga, nagbubulyawan na. Sabihin na sa anak, bakit mo, tamad-tamad mo. Yan kasi. Kung ano na nababanggit sa anak. Kasama pa rin yung asawa. Isa rin na pasaway. But how in this world can we live as children of God kung ganun na umagang-umaga may kaaway tayo palagi? Tapos pagdating sa kaisya, ganun din. Tingnan natin, ano ba naman itong tao to? But let's see the message of God. Forgive. Para hindi tayo ma-stress, huwag nang tingnan yung mga kilos ng ibang tao sa loob ng bahay natin. One word is enough for the wise. I usually say, one word is enough for the wise. If you're wise, one word is enough. But if you don't, I don't know with you. So, makulit. Forgive others. There's the action, there's the reaction. So, stop criticizing. Number 2, magpatawaran na kayo, sabi ng Panginoon. Sa Pilipinas, walang pagpapatawad. Hanggang ngayon, nag-aaway-aaway pa yung mga Pilipino. Pilipino nga sila, nag-aaway-aaway pa rin sila. But we should not go there. We should not follow them. Ang sabi niya doon, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas, sabi niya doon, bear with each other and forgive one another. Magpasensyahan kayo at magpatawad kayo. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. See? Magpatawaran kayo at you try to be patient with one another. Yan ang sabi ng Panginoon. Magpasensyahan. Pasensyahan, ang hirap paminsan-minsan gamitin yon. Pasensyahan natin na lang ang ugali ng bawat isa. Kung may makulit, maingay, pasensyahan na lang. Kung yung isa hindi nakakaintindi, pasensyahan na lang. Ulit-ulitin na lang. Alam natin, mga kapatid, magkakaiba ang ugali natin. At ang hirap intindihin talaga ang ugali ng bawat isa. Pero kung yun ang palagi natin tinitingnan, kapatid, hindi tayo lalago. Hindi tayo, sabihin natin, spiritual life, we will not grow. But if we try to accept one another and see as is, the person is really like that, we cannot do anything. Then I know we will understand one another and we are growing spiritually. Sabi niya dito, bear with each other and forgive one another. Try to forgive one another. Patawad. Sabi nga niya doon, forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry and even a stronger person to forgive. We are strong pala if we know how to say, comment na saine. At mas lalo pa lang ang lalakas natin kung pwedeng natin sabihin sa kapwa natin, okay lang. Forgiven. I have forgiven you. See? You are stronger when you know how to forgive. You are strong when you know how to say, I'm sorry. But you are stronger when you know how to say, yes, I have forgiven you. Okay lang. Okay lang sa bibig, pero sa loob,
Hindi pala. Yun ang hindi po pwedeng ganon. Hindi natin po pwedeng sabihin, okay lang sa person, just out of your mouth. But this one, it should extend inside our hearts, the forgiveness that we are giving to the person. Yes, sometimes, sabihin natin, hindi kasi ako makalimot. Yes, you can say, hindi talaga makakalimutan yun, lalo na kung nakarecord na sa utak natin. But this is it. The experience is there, and we should be careful the next time. We forgive, but the lesson is there, and next time, you should be careful. Yun ang Christian life. We forgive. Yes, we cannot forget the situation sometimes, but we already have the lesson sa susunod na, huwag na nating uulitin our action and the reaction na binitiwan natin. Yes, naka-record na eh. Pero na lang, kung naging ulyanin na tayo, makalimutan natin. No, it's not. It's not. It's not. So yun ang sabi ng Panginoon. There's the action, there's the reaction. So number one, we should not criticize others. Number two, we should forgive others. Okay, tingnan natin yung pangatlo. I want to return. Now, this passage is being overused. Basahin niyo natin itong passage. Basahin niyo natin ito, mga kapatid. Luke chapter 6:38. Basahin niyo natin. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. Alam niyo mga kapatid, itong passage na ito, saan natin ginagamit to? Sa offering, offertory. Palaging nagagamit to, na-overuse na ito. Ginagamit sa offering. Kasi kung tinitingnan natin, magbigay ako para may babalik sa akin. Siksik, liglig, umaapaw pa. Magandang gagamitin sa offering, pagkuha ng offering. Pero mga kapatid, that is out of context. The context of this is not talking about money. It's not talking about offering. Ayaw ko, nasanay lang ang church natin at ibang churches na ginagamit ito pag kumukuha ng offering. Pero titingnan natin ang konteksto mga kapatid, hindi pera ang pinag-uusapan dito. O, so ano yung sabi niya dyan? Give and it will be given to you. You know, the passage, walang pera na nabanggit doon. Kasi ang susunod pa dito, sabi niya doon, huwag niyong sabihin, alisin yung muta ng ibang tao kung kayo mismo may muta kayo. E paano pumasok ang pera dito mga kapatid? So hindi pala offering ang tinutukoy dito. Hindi pala yung pera na ibinibigay natin sa offering ang tinutukoy dito mga kapatid. We sometimes take that out of context. Maganda rin naman gamitin natin ito sa pera, sa offering natin. Sige, magbigay kayo. Ang blessing ng Panginoon, pabalik sa inyo. Okay lang naman yon. Pero kung titingnan natin talaga ang konteksto nito mga kapatid, hindi pera ang tinutukoy dito. Give. Pero kung naririnig natin yung salitang give, ano yung nasa isip natin? Bigay. Ano ang ibibigay natin? Pera. Pera lahat to. Pero anong sabi niya dito? Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. For with the measure you use it, it will be measured to you. Now, the Lord Jesus Christ is trying to say kung paano natin tratuhin, ibigay ang tamang trato. Ano ang ibibigay natin sa kapwa natin? Pagtatrato natin. Tamang trato. Kung paano mo natrato yung kapwa mo, ganun din kang tatratuhin. So, how you treat other people. This pertains to the treatment you give to other people. So, trato pala ito, hindi pera ito mga kapatid. Kung paano natin tratuhin ang ibang tao,
ganon din nila tayo tatratuhin. So, tingnan pa natin kung ano-ano ang masasabi nito. So, let's not misunderstand this one. This is not about money. This pertains about kung paano natin tratuhin, paano tayo kumilos, at paano natin titingnan ang kilos ng ibang tao. Okay, let's look into this. Ang pangatlo is sabi niya dito, be careful with your actions. Mag-ingat tayo sa kilos natin, sa galaw natin, at saka yung binibitawan nating salita. Yun ang ibig sabihin ng Luke 6:38. Kung ano yung binibitawan natin na salita, kilos na ginagawa natin, lahat ng kilos natin, mag-ingat tayo. Kasi babalik yun. Siksik, liglig, na babalik yung kilos natin sa ibang tao. Yun pala yung sinasabing siksik, liglig, umaapaw pa. So kung naging masama ka sa kapwa mo, magiging masama rin sila sa'yo. Kung nagiging mabuti ka sa tao, magiging mabuti rin sila pala sa'yo. So yun ang sinasabing siksik, liglig, umaapaw pa. Eh kung tinrato mo, binastos mo yung isang tao, may pagkakataong bastusin ka rin ng ibang tao. Makahanap ka ng katapat mo na sinasabi nila. Kung naging mabuti naman tayo, andoon, mabuti naman yung ibang tao sa atin. Rirespetuhin pa tayo. Yun ang siksik, liglig, umaapaw. Respeto na magkukunin natin sa ibang tao. Kung ang tratong ibinibigay natin is kaaya-aya, understand na kaaya-aya din tayong tratuhin. Mas maigi pa siguro kaysa yung ibinigay natin. Kaya sinasabi dyan, siksik, liglig, umaapaw pa. So be careful with your actions. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong kilos. Kasi kung ano yung ibinigay ninyo, yun din ang babalik sa inyo. For what measure you give, it will be measured to you. See? Kung ano yung ibinigay mong trato, ganun din ang may bigay na trato sa'yo. See? So our actions include what we do and what we say. Anong ibig sabihin nito? Number one here is, we should earn the respect of every person. Kailangan pala na, how do you say earn in Tagalog? Pag-ipunan ang respeto ng ibang tao. Pag-ipunan dyan ay. How do you say respect, brother? How do you say earn? Alam nila, pero We should earn the respect of other people. Kailangan na kamtan natin ang respeto ng ibang tao. Hindi natin pwedeng sabihin, hoy, hoy, respetuhin mo ako. Ako kasi si ganito. mga Pilipino, di alam yung Hindi. Kailangan gumawa tayo ng bagay-bagay na nakakabuti sa tao para tayo ay respetuhin. Okay? Gumawa tayo ng mga bagay-bagay na nakakarespeto sa atin, mabalik. So we should earn the respect of every person. Sunod dito, anong ibig sabihin ng give na yon? Siksik, liglig. We should build the trust in us. Tiwala ng ibang tao. Gawin natin. Itayo natin. In us of every person. We should build. Sabihin natin, magtiwala sila sa atin. Depende sa kilos natin. Eh kung ang kilos natin is hindi kaaya-aya, paano sila magtiwala sa atin? Kung ang kilos natin is hindi ka panipaniwala. So sabi niya dito, we should build the trust in us. Ipakita natin na tayo'y mapagkatiwalaan. Ipakita natin sa lahat na tayo'y mapagkatiwalaan. Para babalik sa atin, siksik, liglig, umaapaw pa ang pagtitiwala ng ibang tao sa atin. Another.
we should uphold honesty towards other people. Ang hirap i-Tagalog to eh. Ito yun. We should uphold honesty, kabutihan. Ipakita natin ang kabutihan sa kapwa natin. Kabutihan yun ay honesty. Maging totoo. Maging tapat. Maging tapat. Okay, maging tapat tayo. Hindi tayo AI. Baka nagiging AI na rin tayo ngayon. Magiging makatotohanan tayo sa kapwa natin. Huwag tayo maging AI. Lahat na lang nanggagaling sa, sinasabi natin, nanggagaling sa GPT. GPT ba yun? ChatGPT. I remember we were trying to make the article of the what's that? The article of that the journal that we made the last time. And then I was talking with my nephew. I said, huwag mo akong istorbuhin kasi punong-puno ang utak ko na nag-iisip dito kung ano ang isulat ko dito sa article na to. Tawag ka ng tawag, nakaka-istorbo ka. And sabi niya sa akin, Auntie, ang galing ng gumawa kayo ng article. Punta ka lang sa, doon ko na first na narinig ang ChatGPT. Sabi niya, punta ka lang sa ChatGPT. Yan ang ginagamit ng mga estudyante ngayon. Ano yung ChatGPT? Doon mo makikita lahat. I-type mo lang, lalabas na. I tried, itinype ko. Hindi akma. Sabi ko, hindi akma. Iba yung sinasabi ng AI na yan, kaysa yung nasa isip ko. Pwede yan. Sometimes we tend to be AIs. Artificial intelligent people. But it's not. So, we should uphold honesty. Magiging honest tayo. Huwag natin gamitin yung kung ano-ano dyan na computer. So then, when you try to give and you want to receive, siksik, liglig o maabaw ang mga bagay-bagay sa ibang tao, we should treat every person impartially. Walang kinig-kilingan. Okay? Dahil siya ay may pera, kontraktor ka. Walang kinig-kilingan dito. Kailangan parehas kung ano yung trato mo sa kapatid mo na yon, parehas din sana ang trato mo dito. Kahit na siya ay walang pera or kahit na siya, kung sino man siya, it should be the same. Nag-greet mo siya, i-greet mo rin yung isang tao na yon. Pinansin mo siya, kinausap mo siya, kausapin mo rin yung isang tao na yon. Kinaibiganan mo siya, kaibiganin mo rin yon. Nagbigay ka sa kanya ng snack, magbigay ka rin doon. You know, I sometimes like the Japanese style. Nasa trabaho, may magdadala ng omyage. Napunta doon sa kung saan napunta, may pabalik. Lahat binibigyan. That's what I like with the Japanese people. They just don't give to the people they like. And sometimes, yung principal at work, sometimes yung principal magdadala ng pagkain. Sabi niya, kumain kayo lahat. Huwag kayong umalis dito na hindi kayo kumain. See? Hindi niya sinabing, oh, yung mga nagtrabaho lang ngayon, ha? Kung may kakainin. But all are given equal. Yun ang maganda. Sa Pilipinas, iba eh. Minsan-minsan, mga Pilipino, kung sino lang yung biste or beshi, sinasabi nila, yun lang. But we should treat people impartially. Walang fake. So, we should treat them impartially. All should be the same. Ito na. By doing this, we gain much favor from God and man. Ito na yung sinasabi nilang pabor na nanggagaling sa tao, kapwa natin, at pabor na nanggagaling sa Panginoon. Yun na yung sinasabing siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibabalik sa inyo. So, depende na kung ano yung trato.
na ginawa natin sa kapwa natin. Kung kaaya-aya, in-expect, kaaya-aya din yung trato sa'yo. Kung hindi naman, expect, siksik, liglig na hindi kaaya-ayang trato rin ang babalik sa'yo. So, we should be careful with that verse. So, yung sinasabi niya doon, it's not talking about money, but it's talking on how we treat other people. Kung gaano kasiksik, kaliglig ang pagtrato mo sa kapwa mo, ganun din ang babalik sa'yo. Okay? So, we should not forget this one. Earn the respect of every person, build the trust in us, uphold honesty, treat every person impartially. By doing this, we gain much favor, not only from God, but from other people. Na paminsan-minsan, ay naku, ganito na palang ginagawa sa akin. Ang ganda-ganda naman. Because of your effort, na ganon ang trato rin sa'yo. Kung mababait sila sa'yo, mababait ka kasi sa kanila eh. Kung ikaw yung salbahe sa kanila, sasalbahihin ka rin talaga. Walang kundangan. Talagang hindi ka rin respetuhin. Pero kung irespeto mo sila, then you think they're going to respect you too. Sabi doon sa Proverbs chapter 4:23, Kawikaan, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Habang tayo gumagawa ng aksyon at nagbibigay ng reaksyon, pantayan natin, mga kapatid, ang puso natin. Dito nang gagaling lahat kasi. Dito manggagaling, pupunta doon sa utak. Pagkatapos sa utak, lalabas dito sa bibig. And kikilos naman itong kamay at saka yung paa. So we should be careful with our heart. Yung puso natin, bantayan natin. Minsan-minsan na-high blood na kung ano nang sinasabi natin. Tapos marinig mo na lang, anong ginagawa mo kapatid? Andito, nagme-maintenance ako. May sakit na pala sa puso. Dahil hindi pinantayan yung puso. Okay. So, guard your heart. It's all the things that we do. The process starts in our heart. And from our heart, it goes to our head, our mind, and after that, it comes out in our mouth. The hands and the feet also move. So we should be careful in everything that we do and how we react. Sabi ni Pablo, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So dito na, maging mabait tayo, maging matyaga tayo sa paggawa ng kabutihan, kasi babalik at babalik din yan sa inyo. Siksik, liglig at umaapaw ka ang isusukli ng mga ibang tao sa iyo, lalo na ang Diyos na nakatingin sa ating ginagawa at sa ating mga aksyon at reaksyon. So, if there are people trying to praise you, there are people trying to say, oh, you're really a great Christian, there are people trying to be kind to you, you know that those are the result of what you have done as your action. Pero kung iba naman ang ginawa natin, ay iba rin ang babalik sa atin. I got this from a quote in the internet. It says, people need to learn that their actions do affect other people. So be careful what you say and do. It's not always just about you. It's also about them. No. Hindi lang ikaw. Kung ano ang kilos mo, hindi lang ikaw ang apektado rin ang ibang tao. So ang kilos natin at ang reaction natin, huwag nating kalimutan mga kapatid, apektado ang ibang tao. So kung gusto natin na matrato na maigi ng ibang tao at ang Panginoon, then tratuhin natin ang kapwa natin na maigi rin. So let's not forget that one, because what we say and what we do, it's not only you who is being affected by that, but it's also the other people involved in the situation. Okay? Okay, therefore,
Ulitin natin, ano? Therefore, we should not criticize other people. Pangalawa, we should forgive others and be careful with our actions. Yon ang mensahe ng Luke chapter 6, 37 at saka 38. So there are three things that we should not forget. Do not criticize others, forgive others, and be careful with your actions. As you are be careful with your actions, you are earning the trust of other people, and you are building their trust as well. In conclusion, this is taken from Luke chapter 6:31. Blah 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 sa inyong kapwa, ang nais ninyong blah blah blah. Sa inyong kapwa. Ano yun? Okay, let's try to see. Luke 6 yun, hindi ko din. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong Gawin sa inyo. Sa inyo. gawin nila sa inyo. Okay? This is the golden rule. Do unto others as you'd like others do unto you. So, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. So, that is the message of Luke chapter 6, 37 to 38. And our relationship with others, in our action and reaction, there is always pabalik sa atin. So, sabi ng Panginoon, we should be careful. We should be careful. So, Luke 6:31, Luke chapter 6:31, basahin na natin lahat ito. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Luke 6:31. We should not forget that one as we try to behave, as we try to do things here on earth. We should not forget that may pabalik yan sa atin. Yan, ito ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. So I hope that in our walk with God, dito sa lupa, huwag tayo sanang sasabit. Kundi, let's claim yung siksik-liglig, umaapaw pa. Kung gusto natin na ganun tayo tratuhin ng mga kapwa natin, then tratuhin natin sila na ganun din. Pero kung gusto natin na ang siksik-liglig, umaapaw, ay hindi kaaya-aya, o sige, gawin natin ang hindi kaaya-aya sa kapwa natin. But gawin natin, our aim and our goal as Christians is to behave the way Jesus Christ behaved here on earth and how He wanted us to behave. So let's not forget this one. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Thank you very much. So shall we all rise up? Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this message you've given to us. Salamat, Panginoon, sa mga paalalang ito, na sa mga paalalang mga ito, it is our desire to live like how you live. At times, we have struggles in our relationship with others. At times, there are hindrances. And at times, we are not living according to what you wanted us to live. Most of the time, we do not please you, Lord, because of our relationship with other people. Most of the time, we don't know how we should earn respect and build relationship and build trust with other people. Sometimes we are partially treating people. Yet, Lord, we know that as we continue to listen to Thy Word, and as we continue, Lord, to trust in You, and as we continue, Lord, to really put into practice what we are listening, Your messages to us, Lord, I believe that the Holy Spirit will help us. And so, Lord, as we go to this, it is my prayer that this church that You love, that this family that You love, will really come to
relationship with other people, building relationship with other people that glorify your name and give honor to your name. And so Lord, I do pray for each and every one of us. If you see among us, Lord, that we are weak at this point, it is my prayer that, Lord, may you help us in our weaknesses. May you help us, Lord, to change with the help of your Holy Spirit. So, Lord, at this moment, we are so thankful for your message to all of us. Thank you, Lord, for this reminder once again. And continue, Lord, to walk with us as we face these coming days once again, as we get out, going to work. There are times, Lord, that we are being hard up at this point in our relationship with others. Yet, Lord, you wanted us to receive what is due us. And so, Lord, as we try to be honest at this point, I pray, Lord, for your Holy Spirit to continue to work in us and to continue, Lord, to cleanse us from all filthiness. And continue, Lord, to strengthen us in our relationship with you and our relationship with one another. Especially, Lord, in your family, this church. Thank you, Lord, for everything. And we are giving you back the glory and honor for everything that you are doing to us. The blessings, the protection, the provision that you are giving us. Thank you, Lord, for everything. All these things we do pray in the name of our Lord Jesus Christ with thanksgiving in our hearts. Amen. Amen.